Magandang hapon sa ating lahat. Ang aming tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa pagsusuri ng maikling kwento. Ang aming napiling maikling kwento ni Deogracias A. Rosario noong 1894 hanggang 1936 ay ang Walang Panginoon. Ipinanganak noong 17 October 1894 sa Tondo, Maynila si Deogracias A. Rosario, ang ama ng maikling kwentong Tagalog sa ating bansa. Sumusulat din siya sa ilalim ng mga alias na Rex, Delio, Dante A. Rossetti, Delphine A. Rojas, Dar, Angeles, Dario at Rosalino. Isa ng manunulat sa gulang na 13, una siyang nagsulat para sa Ang Mitiin. Isa sa tatlong naunang pahayagan sa bansa na nakatulong ng husto sa pag-unlad ng maikling Tagalog or maikling kwentong Tagalog. Naging manunulat siya ng Ang Demokrasya noong 1915 at ng kinalaunan ay nagsulat din siya para sa Taliba nang naglulunsad ng buwanang patimpalak para sa tula at maikling kwento. Sa Taliba, tumaas ang kanyang posisyon bilang katulong ng patnugod at sa huli ay naging patnugot. Nagsulat din siya para sa Photo News, Sampaguita at Lipang Kalabaw. Naging membro si Rosario ng iba't ibang asosasyon ng mga manunulat. Kabilang dito ay ang mga kalipunan ng mga kwentista, Aklatang Bayan, Katipunan ng mga Dalubhasa at ang Akademya ng Wikang Tagalog. Nagsilbi siya bilang pangulo ng ilang araw at panitik na may mga prominenteng kasapi tulad ni T.E. Jenner, Sergio H. Panganiban at Jose Corazon de Jesus. Ang mga ilang akda ni Deogracias A. Rosario ay ang mga Dahil sa Pag-ibig, Ang Anak ng Kanyang Asawa, Ang Manika ni Takeo, Walang Panginoon, Dalawang Larawan, Ang Gesya, Bulaklak ng Inyong Panahon, mga Rodolfo Valentino, at gumawa rin siya ng mga salin tulad ng Ang Puso ng Gesya, Ang Mapaghimagsik. Ang mga gantimpala na kanyang natanggap ay ang pinangalan ni Teodoro A. Agoncillo ang kanyang akda na Mayroon Akong Isang Ipon. Bilang isa sa 7 pinakamagandang maikling kwento na naisulat sa panahon ng Amerikano noong 1932. Isang taon matapos nito, siya ay dineklarang pinakamagaling na manunulat ng maikling kwento para sa akda niyang Aloha. Ngayon magpatuloy na tayo sa pagbuod sa kwentong Walang Panginoon. So, ito ay kwento ng isang lalaking nangangalang Marcos na sukdulan ang galit sa mayamang asenderong si Don Teong. Si Don Teong ang kontrabida sa buhay ng pamilya ni Marcos. Siya ang dahilan kung bakit namatay sa sama ng loob ang ama. 2 kapatid at kasintahan ni Marcos. Ang kasintahan ni Marcos ay si Anita, ay anak naman ni Don Teong. Ilang beses nang tinitimpi ni Marcos ang kanyang galit kay Don Teong. Kung hindi Don Teong, lamang silin sa nagbabayad ng buwis para sa lupang kanilang sinasaka kahit na ito'y kanilang minana sa kanilang mga ninuno. Dahil sa walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang karapatan, napilitan silang magbayad sa kanilang sariling pag-aari. Iyan ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama at 2 kapatid. Namatay silang punong-puno ng sama ng loob kay Don Teong nang matagal nilang pinagsisilbihan. Lalong sumidhi ang galit ni Marcos kay Don Teong nang malaman niyang ang dahilan ng pagkamatay o ang
pagkamamatay ng kanyang kasintahan na si Anita ay si Don Teong. Sinaktan ni Don Teong si Anita na siyang kinamatay nito. Sa dami ng mga nawalang mahal sa buhay ni Marcos, hindi kataka-takang takot na siyang marinig ang animas, ang malungkot na tunog ng kampana. Hindi pa man humuhupa ang galit niya, siya naming pagdating ng isang kautusan ng pamalahan na sila ay pinapaalis na sa kanilang tahanan. Ngayon pang malago na ang kanyang palayan dahil sa dugo at pawis sa maghapong pagbubukid. Binigyan sila ni Don Teong ng isang buwang palugit upang lisanin ang lupang kanilang tinitirahan. Alam niyang ang mga si Don Teong. Dahil sa galit na nararamdaman ni Marcos kay Don Teong, nag-isip siya ng paraan kung paano siya makakapaghiganti dito. Nagbihis si Marcos ng tulad ng kay Don Teong. Pinag-aralang mabuti ni Marcos ang bawat kilos ni Don Teong at inabangan niyang mamasyal sa bukid si Don Teong ng maghapong iyon. Pinakawalan niya ang kanyang kalabaw at hinayaang suwagin ang kaawa-awang si Don Teong. Kinabukasan, huling araw na pananatili ng mag-ina sa bukid habang nag-iimpake na sila ng kanilang mga gamit. Mabilis na kumalat ang balitang patay na daw si Don Teong. Mahinaong pinakinggan ni Marcos ang malungkot na tunog ng kampana. Hindi tulad niyang ang kaluluwa ng namatay na si Don Teong ay mas iniisip pa niya ang kanyang matapang na kalabaw. So dito sa kwento ng Walang Panginoon, makikita natin mababasa natin ang paghihiganti ni Marcos kay Don Teong na kung saan si Don Teong ang mapagsamantala sa kanyang kapwa-tao. Ngayon magpatuloy naman tayo sa pagsusuri ng mga uri ng panitikan. Ayan, maraming salamat Binibining Abad. Ngayon atin namang uriin kung anong klaseng panitikan ang isinulat ni Deogracias A. Rosario na Walang Panginoon. Ito ay isang maikling kwento. Sa estilo naman ng paglalahad, nailahad ng ating manunulat ang kahalagahan ng mga asal na maaaring mapulot sa kwentong ito. Ang kwentong ito na isinulat ni Deogracias A. Rosario ay kinapapalooban ng mga tayutay. Ano nga bang mga tayutay na ito? Una, sa kwentong ito ay may makikita tayong tayutay na pagmamalabis. Ang salitang walang Panginoon ay tumutukoy sa tao na may kapangyarihan at kakayahan na kontrolin ang buhay ng mga taong mahihina at mahihirap. Pangalawang tayutay, ito ay ang patalinhaga. Ang katagang ang pag-animas ng kampana sa simbahan ay sumisimbolo sa oras ng pagsimba ng mga Katoliko. Kung mapapansin, ang katagang pag-animas ay hindi familiar or maituturing na matalinhaga. Sumunod na tayutay ay ang paghahambing. Makikita ang tayutay na paghahambing sa kwento dahil sa kwento, inihambing tayo ng manunulat sa isang kalabaw. Ang kalabaw ay isa itong hayop na tumutulong sa mga tao sa gawaing pangbukirin. Inahahalin tulad ito sa mga Pilipino dahil sa kasipagan nitong taglay lalo na pagdating sa gawaing kabukiran. Dumako naman tayo sa teorya ng maikling kwento. Sa kwentong ito, mayroon tayong teoryang romantisismo. Makikita ang pagiging romantisismo dahil ipinakita sa kwento ang pagmamahal at papahalaga ni Marcos sa kanyang ama, kapatid, kasintahan, ina at tupang kaibahan ng mahihirap
naman na sila John Cheong na inaakalang kayang mapasa kamay niya ang lahat ng pag-aari ng mahihirap. Sa kabila nito, ipinakita pa rin ni Marcos na kaya ng mahihirap na gumawa ng paraan upang sila ay umangat or matigil ang sistema ng mga walang katarungan. Ikaapat na teoryang realismo. Ipinakita sa kwento na ito ang tunay na nangyayari sa totoong buhay. Mayroong mga masasama na hindi nagtatagal ang kasamaan. Dahil sa huli ay natatalo at nagtatagal pa rin nananaig pa rin ang mga mabubuti. Ang huling teorya ay ang klasismo. Pinakita sa kwento na ito ang pagkakaiba-iba ng estado sa buhay ng mga tao. Tulad na lamang ni Marcos at Anita na nag-ibigan kahit magkaiba ang estado ng kanilang buhay. Ngayon dumako naman tayo sa mga pansin o puna na ibabahagi sa atin ni Binibining Cristal. Ayan, maraming salamat. So, atin naman suriin ang mga pansin o puna. May mangilan-ngilan na malalalim na salita ang ginamit na dumaloy sa paraang paglalarawan at pagsasalaysay. Ang mga pangyayari ay masasagi sa isip ng mga mambabasa sa paggamit ng kanilang imahinasyon. So, ang mga bumubuo sa kwento ay sina Marcos, Don Teong, Anita at ina ni Marcos. So, atin naman suriin ang mga daloy ng maikling kwento. So, galaw ng pangyayari. Ang galaw ng pangyayari ay makatotohanan. Nagsasad ito ng mga pangyayaring makikita natin sa lipunan. Inilahad ng may akda ang mga pang-aapi ng mga taong makapangyarihan sa mga taong nasa laylayan. Isinasaad sa kwento na ang kasakiman ng tao ay pang-aapi sa kapwa ay nagdudulot ng kapahamakan. Kaya kadalasang nangyayari sa ating kapaligiran, kaya nasabing makatotohanan ito. Dumako naman tayo sa next slide. So, atin naman suriin ang mga bisang pampanitikan. Unahin natin ang bisa sa isip. Ang bisa sa isip, ang pagpapakumbaba ng isang tao ay may hangganan. Huwag maging kampante sa buhay, anuman ang iyong kalagayan at naabot, laging isaisip na ang pagpapahalaga sa kapwa ay napakainam na gawain bilang mabuting mamamayan. So, alamin naman natin ang bisa sa damdamin. Ang pananakit sa damdamin ng kapwa at paghahangad ng sobrang kayamanan ay nagpapakita ng kasakiman. Ang kasakiman ng isang tao ay nagdudulot ng kanyang kapahamakan. Sa bisa sa kaasalan naman, huwag nating ituring na ating kapwa na iba sa atin dahil sa paningin ng Diyos, tayo ay pantay-pantay ang karapatan. Lahat tayo ay may karapatang mamuhay ng masaya, mapayapa at pinapahalagahan ng ating kapwa. Panghuli naman ay bisa sa lipunan. Bawat tao sa lipunan ay naghahangad ng mamumuhay na may respeto at pagpapahalaga na hindi niruruyakan ng karapatan at pagkatao, bagamat sa lipunang ating ginagalawan ay talamak ng mga taong sakim, lalo na sa kapangyarihan at kayamanan. Huwag tayong magpaka-impluwensya sa kanila, bagkus ay gawin natin itong salamin upang tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa. At dyan na po nagtatapos ang aming pagsusuri sa aming napiling akda. So, ayun, kami nga po ulit ang inyong mga tagapagkwento sa nasabing akda ni Deogratias A. Rosario. Ako po si Antoinette Rose B. Abad. Ako po si Cristal May Osalia. Ako naman po si Gladel Rincopan. Salamat po. Okay na?